mensahe sa gabi pong ito. Salamat po Diyos. Open our spiritual eyes, spiritual ears, spiritual understanding, and our spiritual heart. Purihin ka o Diyos, dakilain ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So basahin po natin ang 2 Samuel chapter 5 verse 3-4. Ang sabi po rito sa English, when all the elders of Israel had come to King David at Hebron, the king made a compact with them at the Hebron before the Lord. And they anointed David king over Israel. David was 30 years old, 30 anyos, when he became king, bago siya naging hari. And he reigned 40 years, 40 taon siyang Now, basahin ko po mga kapatid sa Tagalog. Ayan, kasi po, ayan, purihin ng Panginoon. 2 Samuel chapter 5 verse 3 and 4. Lahat ng matatanda, tumatanda at nagkakaedad lang po, Lord. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Pinahiran nila ng langis si David, sabihin, inanoint, at kinilalang hari ng Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Amen. Purihin ng Diyos. So ang title po ng mensahe ng Panginoong Diyos ay Sundalo ng Panginoong Diyos. So the soldier of God. Now, tanong, why did God king enlarge in the time of King David? Bakit kaya pinalaki ng Panginoong Diyos nung time niya, no? Nung siya ay naghahari? Ano po yung inyong idea? Sabi po rito sa ating pong pag-aaralan, number 1, kaya pinalaki ng Panginoong Diyos ang pagiging hari o paghahari ni King David nung kanyang time is God was in the life of David. Napakasarap po ng binabasa ko po ito. Talagang papalakihin ng Panginoong Diyos, papasaganahin talaga ng Panginoong Diyos, tulad na nangyari kay David na ginawa ng Panginoon because God was in the life of David. Ngayon, nagtataka tayo minsan, bakit kaya ganito pa rin ang aking sitwasyon? Bakit kaya ganito pa rin ang aking katatayuan? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Hindi ba ako sinasamahan ng Diyos? Ayan. Actually, nandyan palagi ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Pero itong si King David, kitang-kita ng Panginoong Diyos. Lahat naman din tayo kitang-kita ng Panginoong Diyos ang ating mga puso, ang nilalaman ng ating puso. Number 2, bakit kaya pinalaki ng Panginoong Diyos ang paghahari ni King David? Number 2, David obeyed the call of God. Tinugon, sumunod si King David sa panawagan ng Panginoong Diyos. And number 3, there were noble soldiers behind David. Pag sinabi pong noble soldier, ito po yung sa Tagalog ay marangal na sundalo. Marangal na sundalo. For example, si King David, meron siyang mga soldier, matitino po yun. Tapat po yun kay King David. Hindi yun nagkakanya-kanya. Okay? So, what kind of people approached David and became noble soldiers? Sino-sino kaya itong mga sundalo na ito na talagang napakarangal na mga sundalo at talagang tapat, at pag nag-approach si David ay talagang sumusunod sila? Sino-sino kaya ito? Now, basahin po natin yung 1 Samuel. Okay? Kanina nasa 2 Samuel tayo, no? Ngayon, basahin po natin yung 1 Samuel 22 verse 2. Malalaman natin kung sino-sino yung mga
mararangal na sundalo na sumama sa kanya. Amen? Ang sabi rito, all those who were in distress or in debt or discontented gathered around him, and he became their leader. About 400 men were with him. Sa Tagalog, no? Basahin ko na rin po yung verse 1 ng 1 Samuel 22, chapter 22. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid. Kaya ang buong sambahayan nila ay nagpunta roon at sumama sa kanya. So ibig sabihin, sumunod sa kanya kasi ito yung time na talagang nagkaroon ng problema, no? King Saul between David. Now, ito yung sumama sa verse 2. Ang mga sumama sa kanya, ang mga naaapi, ay sumama rin sa kanya, pati ang mga nagkalubog sa utang, at ang mga hindi nasisiyahan sa takbo ng mga pangyayari sa bansa. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki. At siya ang ginawa nilang pinuno. Yan po yung mga mararangal na sundalo na ang sitwasyon ay lubog sa utang, hindi nasisiyahan sa takbo ng mga pangyayari ng bansa. Yan po lahat yan. Now, dito sa number 1, sabi rito, ito yung mga sumama kay King David, mga problematic people. Tambak ng problema. Sila po yung sumama. Number 2, people in debt, no? Mga taong tambak din ng utang. Disconnected people, mga taong hindi nasisiyahan, no? Now, we must not see, kapatid, kung nakikita mo yung sarili mo sa ganitong sitwasyon na katulad ng mga sumunod kay Haring David, na ganun din ang sitwasyon sa panahon din natin ngayon, we must not see ourselves as who we are now. But we must focus, kapatid. We must focus on what God can do for us in the future. Tambak man tayo ng utang, tambak man tayo ng problema, ng mga alalahanin sa buhay, mga kapatid, ang itinuturo ng Panginoon, focus. Being soldier of God, sino ba yung tinatarget mo? Siyempre yung kalaban. At meron kang goal, pabagsakin yung kalaban. Pero ang nangyayari kahit Kristiyano na, mga sundalo na ng Panginoon, at sinasabing no retreat, no surrender, no turning back. Yan ang madalas sabihin ng mga Kristiyano. I have decided to follow Jesus, no turning back. Pero nung dumating na yung sandamakmak at kaya ng parang Smoky Mountain na tambak na problema, nawala na yung no turning back. I have decided to backslide to Jesus. Yun ang nangyari. Nakakalungkot. Kaya sa mensaheng ito, mga kapatid, sabi rito, focus on what God can do for us in the future. Kanino ka ba dapat mag-focus? Sa kung ano ang kayang gawin ng Panginoong Diyos, sa kung anong sitwasyon meron ka ngayon, kapatid. Napakasarap po, mga kapatid, na kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay, salat man tayo kung minsan, pero nandun pa rin yung kagalakan, yung joy ng Panginoon. Now, pag-aaralan po natin ngayon itong karakteristik ng mga 3 most mighty men na mga sundalo ni King David. Number 1, pag-aaralan po natin, ito pong matindi rin sundalo na to ni King David. Si Joseph Bathshebet. Okay? Basahin po natin ang 2 Samuel, balik tayo ron. Sa 2 Samuel chapter 23 verse 8. Sabi rito, these are the names of David's mighty men. Josheb Bathshebet at Tachemonite was chief of the 3. He raised his spear against 800 men.
whom he killed in one encounter. Sabi rito sa Tagalog, narito ang mga bayaning kasama ni David. Ang unang si Joseph Basebet na taga Takemon, siya ang pinuno ng ang tatlo sa isang labanan. Nakapatay po siya, no? Nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan ng kanyang sibat. Sa panahon natin ngayon, ang ginagamit na puro baril halos. Bibihira na yung mga itak, bibihira na yung mga archery o yung mga tawag doon, mga pana o mga sibat, baril na, kanyon na. Pag naggera-gera talagang may mga drone pa nga eh, di ba? So ito, nung panahon nila, sibat ang pinampatay niya sa 800 katao. Ganon katindi si Joseph Basshebet. Ang hirap banggitin. Okay? Now, bakit kaya ganito si Joseph, no, na sundalo ni King David? Now, sabi rito, passionately use what he had no matter how insignificant. Passionately daw, kapatid. Kailangan po talaga bilang naglilingkod sa hari ng mga hari, nandun dapat yung passionate ng bawat isa sa atin bilang mga soldier ng Panginoong Diyos. Ang sabi rito, Joseph Basshebet killed 800 enemies using only a single weapon in one fight. God wants to use whatever we have, no matter how small it seems. Minsan ang dami nating ginagamit na sandata bilang panlaban sa mga problema. Pero ngayon, kapatid, isa na lang yung sandatang ating dapat na panghawakan. At ito yung sandata na nataglay-taglay natin. At ito yung ating tinanggap na nasa sa atin. Pero bakit hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari? Kahit na sinasabi na nating we are binago na ng Panginoon, born again Christian na, yes, proseso ang pagbabago. Totoo po yan. Pero wag naman, napakatagal na, ilang taon na proseso pa rin. Walang iba na sandata na pwede nating gamitin kundi ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga laban. God used a Christian who has only one verse to save 800 souls. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo may mga sandata ng hawak-hawak. Meron tayong one verse evangelism. Kahit yung Romans 6:23 o John 3:16 ang gamitin mo. Yan ay yung matinding sibat na panlaban natin. Hindi lang 800 ang kaya natin kung talagang passionate tayo sa Panginoon. Marami, pwedeng 1,000, pwedeng kahit saan tayo mapunta. Dala-dala natin yung sibat ng Panginoon at yun yung Bible verse sa panahon natin ngayon. Yung pinangahawakan natin. Amen? So, yes, kapatid, no? Can God use a Christian who has only one verse to save 800 souls? Yes, indeed. No matter how small our weapon is, it can still accomplish much. Lalo, pakinggan niyo ito, mga kapatid, lalo kung nakikita talaga sa buhay natin ang salita ng Diyos. Pero kahit gaano karami ang alam nating Bible verse, kung taliwas naman ang ating mga pinaggagawa, basihan sa salita ng Panginoong Diyos, hindi magiging effective ang ating pag-share. Lalo kung meron tayong behind sa ating mga buhay, ay meron tayong dilim na ginagawa. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi natin maloloko ang Panginoong Diyos.
maloko mo man ang pastor mo, maloko mo man ang ibang tao, pero hindi mo maluloko at hindi natin maluloko ang Panginoong Diyos. Babalik yang sibat na yan sa atin kapag meron tayong ginagawang kalokohan. Tandaan natin yan mga kapatid. The devil's strategy, mga kapatid, the devil's strategy is to magnify our lack and weaknesses and hide our strength. Yan po ang gawa ng devil. Yung strategy na gusto ng Panginoon, gusto ring basagin ng strategy ng Diablo para ang mangyari, mas lalong lumaki yung tingin mo sa takot. Ay, parang hindi ko kaya yan, pastor. Parang hindi ko kayang mag-share. No? Yan ang pangapandaraya ng kalaban. Kaya nga, ang sabi rito, minamagnify ng devil. No? Lalo yung mga kahinaan natin. Hindi mo kaya yan. Yun ang nakakalungkot minsan mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Hindi kita iiwan, hindi kita babayaan. Pero sinasabi ng kalaban, hindi mo kaya yan. Tayo naman, ang nangyayari, nagpapaloko naman tayo sa Diablo. Hindi mo kaya yan, sabi ng Diablo. Ay, oo nga. Natatakot ako, nahihiya ako mag-share. No? Dinidisqualified na agad natin ang ating sarili. Di ba sabi ng Bible, hindi kapangyarihan ng takot ang ipinagkakaloob niya, kundi kapangyarihan ng katapangan ang ipinagkakaloob ng Diyos. So kapag ganun naramdaman natin takot, hiya, timid, hindi yan sa Panginoon, napakalinaw nun. So the truth is, we have received so much from the Father sa Panginoon because Christ who is with us, nasa atin ang Panginoon. Ano sabi ng Ephesians 1:3? The Bible says, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. No? Basahin ko po sa Tagalog para mas madaling nating maunawaan. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang linaw, nakipag-isa tayo sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin, yung Spirit, yung Holy Spirit na nasa atin, Espiritu ng katapangan po yun, kapatid. No? Yan po ang ipinagkaloob, no, natapang at sigasig kay Joseph Batsibet. Kaya napakarangal na marangal na sundalo ito, no? Isa sa most mighty men yung karakteristik ni Joseph Batsibet. Sino pa? Tatlo ito mga kapatid. Si Eleazar. Number 2, si Eleazar. Ano po sinasabi mga kapatid sa 2 Samuel chapter 23 9-10. Ayan, basahin ko po 2 Samuel chapter 23 verse 9-10. Ang pangalawa ay si Eleazar na anak ni, medyo hindi maganda sa Tagalog Dodo. Ayan. Next time to him was Eleazar, son of Dodai. Ayan sa English. Dodai, the Hahawite. As one of the 3 mighty men, he was with David when they taunted the Philistines gathered as past Damim for battle. Then the men of Israel retreated, but he stood his ground and struck down the Philistine till has grew tired and froze to the sword. Nak, makikisuyo, tubig. Salamat po. The Lord brought about a great victory that day. So the troops returned to Eleazar but only stripped the dead. So, ang pangalawa ay si Eleazar na anak ni Dodai mula sa lahi ni Ahohi. Siya ang kasama ni David sa Pas Damim nang sila'y lusubin ng Pilisteo, napipilan ang mga Israelita at nagsiurong, sabihin, nag-retreat. 10, Liban kay Eleazar, hinarap niyang mag-isa. Ganong katapang si Eleazar, mga kapatid.
Salamat, anak. Liban kay Lazar, hinarap niyang mag-isa ang Pilisteo hanggang sa manigas ang mga kamay sa paghawak ng kanina si Sibat, si Joseph. Ngayon naman si Lazar, nanigas ang kanyang kamay sa paghawak ng espada. Paano nagtagumpay si Lazar sa mga Pilisteo? Ang sabi rito sa kasunod, pinagtagumpay siya ni Yahweh ng araw na yun. Ng araw na yun. Ng araw na yun, nang tapos na ang labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samsaman ang mga kaaway na napatay. Ibig sabihin mga kapatid, kahit na nag-iisa lang tayo at napakarami ng ating kalaban, lalo't hindi natin nakikita yung mga bad spirit na nandyan sa paligid at sinusulsulan ng ating isipan, kayang-kaya nating labanan sa tulong ni Yahweh. Sa tulong ng Panginoong Diyos, kaya tayo niyang pagtagumpayin. Kaya wag nating sosolohin. Every time na meron tayong pagsubok sa buhay, hingi agad tayo ng tulong sa Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos na may lakas na nagbibigay ng wisdom and knowledge and understanding. Wag nating sariling kaunawaan. Wag sa sarili nating karunungan. Laging sa Panginoon. Kaya tayo pumapalpak eh. Kaya nga sabi ng Proverbs 3:5-6, don't lean on your own understanding. Kaya nagtataka tayo, bakit ganito pa rin? Kala ko ba, Lord, magiging maayos na yung buhay ko? Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin natin yung sarili natin. Ano ba yung mga maling hakbang? Bakit ako natatalo sa laban? Ano ba yung nagagawa ko? Naglilingkod naman ako. Ginagamit naman ako ng Panginoon. Pero bakit ganito pa rin? Kapatid, baka may mali. Baka sarili mo na yung sinusunod mo, hindi na sa Panginoon. Kaya natatalo. Now, sabi rito, stand firm in the midst of many problems. Manatiling nakatayo sa gitna ng mga maraming problema. In the midst of a heated battle, sa gitna ng napakainit na battle ng ating buhay na labanan, only Eleazar did not retreat among David's men. Si Eleazar hindi umatras. So God gave them victory. Let the problem, kapatid, retreat, but not us. Hayaan natin na ang problema ang umatras, hindi tayo yung aatras. Ang problema, kapatid, nandyan na ang Panginoon sa atin, kasama na natin, tayo pa yung umaatras, sumasabay yung pusa sa pag-preach, purihin ang Diyos. Hindi dapat ganun. Harapin ang problema, hindi takbuhan. Ganun ang mga anak ng Diyos. There is no problem, sabi rito, that can destroy us unless, ulitin ko po, unless we allow it. We must not retreat. We must keep on. Tuloy ang arangkada. Move forward. Kahit nga lumindol sa Taiwan, nasunugan ng ibang bahay, pero buhay ka pa rin. Malaki pa ang pag-asa. Kala mo lang wala, pero nandyan ang Panginoon. Now, punta po tayo rito sa ating ministry. Kanina kay Eleazar, i-turn naman natin sa ministry. Why some left the ministry? Bakit merong mga nagle-left sa ministry o umaalis sa ministry? Gandang topic nito. Una, fear. Fear of failure. Yung bang nag-uumpisa pa lang sa ministry, marami nang nakakapuna, uy, mali yan, ganito, ganyan, okay lang itama, pero wag sa maraming tao. Fear of failure, fear of men, and fear of more responsibilities.
Kaya marami nagle-left sa ministry dahil tinambakan agad ng responsibilities na hindi lang naman yun. Marami din siyang responsibilidad sa kanyang buhay, sa pamilya. Pastor, sa Panginoon naman yan. Totoo, sa Panginoon yan. Pero meron lang tayong limitadong kakayahanan. Kahit nga yung tulay, pag sinabi nakasulat doon, 15 tons lang, no allowed truck, o 15 tons, more than 15 tons, babagsak ang tulay. Kapag 25 tons ang dumaan sa tulay, babagsak yun. Kahit sino sa atin, pag laging naka number 3, tulad ng electric fan, madaling masira, madaling mag-overheat. Pag loaded tayo, mga kapatid, sigurado mababurn out tayo. Maglaba-laba rin tayo minsan, mamasyal din tayo minsan, mag-enjoy din tayo minsan. Kaya marami nagle-left sa ministry. Number 2, conflict. Conflict and misunderstanding with fellow servant. Yung kapwa mo ka-ministeryo, yung kapwa mo ka-servant, hindi kayo nagkakaroon ng kaunawaan. Kaya dapat, nangyayari kasi dyan mga kapatid, no? Nag-uusap-usap, iba ang kinakausap. Hindi yung mismong may issue. Kailangan po, kausapin mo agad, tumbukin mo agad kung sino yung tao na yon. Mag-usap kayo ng may pag-ibig. Bago kayo mag-usap, manalangin muna. Dahil sa pag-uusap nyo, nandyan ang Panginoon nasa gitna. At huwag maghari ang emosyon. Kaya marami ang nagle-left sa ministry. Pangatlo, disillusionment and confusion with the church system. Yung sistema ng church, nag-iiba-iba. Iba-iba na ang nangyayari. No? Alam natin yan. Kung ano naman, lalo sa mga may face-to-face. No? Kung ano-ano ang pinapagawa. Labas na, no? Sa kalooban ng Panginoon. Sarili na palang intensyon. Sarili na palang ministeryo, hindi na ministeryo ng Diyos. Yun na nakakalungkot. Kaya nagle-left sa ministry. Discouragement and lukewarms. No, marami na di-discourage. Bakit ganito si kapatid? Bakit ganito si ganyan? Bakit ganito si pastor? Discouragement and lukewarmness and panglima, lack of trust with the leader of the group. Nawawala ng tiwala doon sa leader, sa pastor, kasi meron palang ginagawang hindi maganda. Behind, ang galing magsalita, pero behind, meron palang ginagawang kalokohan. Meron palang ibang motibo. Kaya nagkakaloko-loko. Kapatid, iwasan natin yan. Kapag hindi sa Panginoon at sarili mong motibo lang yan, siguradong kahit anong salita natin at pag-preach natin dito at pag-share natin ng Word of God, hindi yan magiging powerful. Dahil behind the scene, merong ginagawang hindi maganda. Hindi magiging maayos ang ministeryo ng Panginoon kapag meron kang sariling ministeryo. Kapag meron tayong sariling ginagawang mali sa kapwa, lalo natin, lalo't sa bago. Amen? No matter what happened, kaya natatalo eh. No matter what happens, we must not turn our backs on God's call. We need to be like Paul who said sa Acts chapter 26 verse 19, I was not disobedient to the vision from heaven. Biruin niyo yun? No? I was not disobedient to the vision of heaven. Bakit? Kasi alam ni Paul yung vision na ipinakita ng Panginoon sa kanya. Kaya hindi siya nagdi-disobey. Talagang obedient talaga siya. And marami po ang naglilingkod sa Panginoon, pansariling kapakanan ang gusto. Mali. Kaya maraming nawawala sa gawain. Kasi maraming nasisilip. Hindi na kay Lord ang nakikita. Nakakalungkot. Now, ready to sacrifice his life for the master. Tandaan po natin
Hindi po akong master, hindi ang kahit sino sa atin ang master. Hindi si Pastor Art, Pastor Danilo ang master. Ang master natin ay ang Panginoong Diyos. Ready to sacrifice his life for the master. Eleazar did not run for his life because he defended his leader David. He was ready to die for his master. Handa siyang mamatay, kapatid, para sa Panginoong Diyos. The worst thing, ito, is for the soldier to kill the master instead. We can praise Shem and Japhet. Pwede nating i-praise ang iba, tulad ni Shem and Japhet, the son of Noah. Pwede nating i-praise si Noah, who covered the nakedness of their father, but not Ham, who took advantage of his father's weaknesses. Genesis chapter 9, 18 to 23 po yan. Children who defend their father are blessed, but those who don't are cursed. Meron po kasi pagtalikod, kinokurs, sinusumpa. Ayoko na dyan sa pastor na yan. Ayoko na dyan sa leader na yan. Ang galing magsalita. Pero iba pala ang motibo. Yun po, no? Si Eleazar, hindi siya nag-retreat. Nagpatuloy siya sa labanan. Ganon din po dapat sa ministry. Hindi po tayo umaatras. Purihin ang Panginoong Diyos. And number 3, dito tayo magtatapos. Ang pangalan po ng pangatlong most mighty men o yung karakteristik, no, ng mga soldier ni David, King David. Una, si Joseph, pangalawa si Eleazar, at pangatlo si Shammah. No? Hindi sa Shammah ng Shammah. Okay? Basahin po natin ang 2 Samuel chapter 23 verse 11 to 12. Ang pangatlo ay si Sama. Sa Tagalog, Sama Double M. Na anak ni Age, isang taga-Arar. Sa Lehi ay may isang bukid na may tanim na gisantes. Dumating ang mga Pilisteo, ito mga Palestina ito no? Mga pasaway talaga. Dumating ang mga Pilisteo at doon nagtipon. Natakot ang mga taga-roon at tumakas sila. Siyempre, mga Palisteo, siga-siga yan 12, ngunit dumating si Sama, no? At tumayo, biruin nyo anong ginawa ni Sama? Tumayo sa gitna ng bukid upang ipagsanggalang ito. Napatay niya ang mga, pag sinabing mga, marami. Napatay niya ang mga Pilisteo sa tulong ni Yahweh. Muli, sa tulong ng Diyos. Kaya kung wala ang Panginoong Diyos, wala din tayo. Lagi natin tatandaan yan. Huwag nating ipapamuhay at sasabihin sa sarili natin, ay ako pa, magaling ako, kaya ko yan, kahit walang meditation, kaya ko yan. Kahit hindi na ako alam ko nang manalangin, panis yan. Pagyayabang yan, kapatid. Dapat lagi nating isama ang Panginoon. Kaya sa laban itong tatlong ito, at ng iba pa, sa tulong lagi ni Yahweh. At ang sabi rito, a sense of ownership with his work. No? Shammah did not leave the field planted with beans when the Philistine banded there. May tanim kasi doon ng mga beans. Pero itong mga Pilisteo, gusto nilang angkinin. So he considered it as his own because he was the one who planted the field. We need to recognize that it is God and not just someone. Lagi nating i-recognize anuman ang meron tayo sa buhay natin. Meron ka mang lupain, meron ka mang gamit, meron ka mang sasakyan, meron ka mang bahay, or ano pa man. Lagi nating i-consider na yan ay sa Panginoon. Pahiram ng Panginoon. Sabi rito, we need to recognize that it is God and not just someone who called us for the ministry. God entrusted us with such responsibility and we must give our lives for it. Tandaan natin mga kapatid,
ministeryo ng Panginoon ang mga gawain katulad nito. Sa Panginoon ito, hindi sa atin. Amen? At meron tayong responsibilidad na gampanan ito kung talagang yung puso natin ay may passion sa Panginoong Diyos. Kaya nga yung pelikulang Passion of the Christ, yung passion ni Jesus Christ, grabe. Grabe ano? Now, at ang sabi rito kay Shama, si Shama has a sense of accountability. No? Alam niya yung accountability niya sa Panginoon. Sa kanyang leader, sa kanyang king, David. So, the comrades, sabi rito, mga kasama, comrades, kasama of Shama, ran when the Philistine came because they did not understand that they were entrusted with the field. Whatever would happen they would be held accountable. No? Nandito yung sinasabing gaganapin nila yung kanilang tungkulin. If we know, mga kapatid, that God has assigned us, you and me, all of us, for a certain task, may pinagawa ang Panginoong Diyos, we work hard to produce fruits. Tandaan po natin, mga kapatid, kailangan nating mamunga bilang mga anak ng Diyos. At tandaan din po natin, mga kapatid, kapag nabubulok ang bunga at may bulok sa bunga, kusayang bumabagsak sa lupa. Kapag may bulok tayong ginagawa sa ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon, babagsak tayong lahat. Dahil may bulok at may uod na ginagawa sa loob. We must not hide away our God-given talents. Hindi natin, mga kapatid, may tatago sa Panginoon o mailalayo sa Panginoong Diyos lahat ng talentong meron na ibinigay niya sa atin. Instead, we must use them to succeed. In the day of judgment, kapatid, what we want to hear from our Master are the words. Ang sasabihin ng Panginoong Diyos sa mga tunay at tapat na naglingkod sa Panginoong Diyos, well done, thou good and faithful servant. Because you can be entrusted with a little. Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, I will entrust you with much. Pagkakatiwalaan ka niya sa napakalaki. Paano ka nga naman pagkakatiwalaan sa piso? Kung piso pa lang, hindi mo na ma-manage ng maayos, paano ka pabibigyan ng 1,000,000 ng Panginoon? Tandaan natin, ang nagnakaw ng piso at ng 1,000,000, parehas magnanakaw yan. Kapag hindi mo binalik sa kapatid ang iyong hiniram at ninakaw yon, considered yon, kapatid, na tinatanggal mo at pinapatay mo ang pagtitiwala sa iyo ng iyong kapwa. Una mo nang tinanggal, kapatid, tiniwala at yung hirap at pagod na ginawa niya para sa bagay na yan. Kaya sabi rito, useless and lazy servant. Alam niyo po yun sa Matthew 25, verse 14 to 30, yung pinagkalooban ng 5,000, 2,000 at 1,000. Yung 1,000 tinanim lang sa lupa. Yung 5,000, di ba, talagang pinalago. Yung 2,000 pinalago, dumoble. Yung 1,000 tinanim, sabi ng may-ari, dapat sana nilagay mo na lang sa ano yan sa bangko, tumubo pa. 1% per annum. Kung merong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, pagyamanin natin, mamunga. At pag namunga, kapatid, marami ang maaabot niyan. Marami. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, bilang soldier ng Panginoon, tulad ni Joseph, Eleazar at Shama, yung karakteristik ng paglilingkod natin sa Panginoon ay dapat ayusin na natin habang maaga pa, lalo sa mga bago. Maging tapat tayo sa maliit.
para pagkatiwalaan tayo at palaguin pa ng Panginoon sa napakalaki niyang inihanda para sa atin at sa mga laban na ating kakaharapin. Kaya ibinless si King David ng Panginoon at pinaghari siya. Although sumablay, meron. Lahat naman tayo sumasablay. Sino bang hindi sumasablay sa atin? Lahat tayo sumasablay. Pero tandaan natin mga kapatid, sa mensahe ng Panginoon ngayon, laging nakatingin ang Panginoong Diyos sa puso nating lahat. So let us pray. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, ano man po, Panginoong Diyos, yung mga nakikita mo sa amin ng mga karumihan, mga pag-iimbot, mga kasinungalingan, we cast out, Lord, in the name of Jesus. Pura basa kayara baba, sandasik kayara baba. In Jesus' name, resist the devil, O God. Resist in Jesus' name. Na makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon, ng tunay at tapat. Online man o face-to-face. Yung ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Magampanan namin ng maayos. Hindi pakitang tao. Lord, salamat sa mensahe mo. Tunay po pala na pagtatagumpayin mo kami. Kung kami ay magiging tapat sa iyong harapan. Lagi mo pala kaming sasamahan, Panginoon, sa lahat ng aming laban. Salamat, O Diyos. Salamat ng maraming marami. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy na maghari ang pag-ibig at patuloy na maghari ang salita mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen. To God be the glory. Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Randy, sa naibaba at naipahayag